Maaari din magkaroon ng pagbabago. Actually, you're looking for change, no? Naghahanap talaga kayo ng pagbabago. Kung meron lang kayong opportunity na lumipat ng trabaho or maghanap ng iba, gagawin nyo. Okay? Kasi yung iba parang feeling ko you're so tired, exhausted na, extreme ganyan. Kaya naghahanap talaga kayo ng changes, mga kapiksi. So, but yung iba naman sa inyo, hindi naman nagrereklamo. Pagod lang talaga. Kasi yung iba sa inyo parang this is better, at least may sweldo kaysa sa wala, 'di ba? Hello guys, hello Libra, Money Money Come to Me. Ang pamagat ng episode natin for tonight is money reading para ngayong November para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Libra. Ito yung money energy mga kapising. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Libra. Ito. So, Libra guys, kayo ay nirepresent ng King of Swords sa ating spread. Combination guys ng positive and negative energy. General reading lang mga kapiksi. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. So, Angel number 888 guys. I-check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe para sa inyo ang inyong mga anghel gabay, mga kapiksi. For some of you guys, medyo nakakaramdam kayo ng toxicities, no? Either sa trabaho nyo or sa negosyo nyo, kung ano man yung inyong source of income. Pero you are experiencing toxicities, may mga stress, work-related stress ito, mga kapiksi. Ibig sabihin, na-stress kayo sa trabaho nyo, na-stress kayo sa pinagkakakitaan nyo, or na-stress either sa boss nyo or sa mga kasamahan nyo sa trabaho, or pwede rin yung workload. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko masyado kayong maraming workload, baka palagi kayo nag-overtime ganyan, kaya nai-stress kayo. Tapos parang there's too little pay, parang maliit yung sahod, tapos puro OT sa iba, and medyo it's time to take care of your health, mga kapiksi. Baka kailangan nyo mag-leave ng konti, kailangan nyo magpahinga ganyan, kasi yung iba sa nyo parang feeling ko na-drain na yung energy nyo, hindi lang yung physical energy nyo, kasama na rin yung mental and emotional nyo, mga kapiksi, kasi there's a lot of toxicities surrounding you guys. So pero yung iba parang feeling nyo wala kayong choice, kasi either konti lang, parang understaffed, no? Pag sinabing understaffed, konti lang yung nagtatrabaho. Pwedeng nagkakasakit na rin, kasi yung iba, parang feeling ko hindi lang ikaw yung nagkakasakit, baka yung ibang kasamaan mo sa trabaho nagkakasakit na rin, ganyan. So parang nagiging domino effect, mga kapiksi. Tapos may mga absent, ganyan, kaya dumadami yung trabaho. So yung iba parang ganun yung nararamdaman nyo, but yung iba naman talagang toxic lang yung inyong environment, mga kapiksi. So magpahinga muna. You are being advised to take a rest, mga kapiksi. Mag-recharge, magpahinga, kailangan nyo yan, para alam nyo yun, mas may energy kayo sa mga susunod na araw ng buhay nyo, mga kapiksi. Maaari din magkaroon ng pagbabago. Actually, you're looking for change, no? Naghahanap talaga kayo ng pagbabago. Kung meron lang kayong opportunity na lumipat ng trabaho or maghanap ng iba, gagawin nyo. Okay? Kasi yung iba parang feeling ko you're so tired, exhausted na, extreme ganyan. Kaya naghahanap talaga kayo ng changes, mga kapiksi. So, but yung iba naman sa inyo, hindi naman nagrereklamo. Pagod lang talaga. Kasi yung iba sa inyo parang this is better, at least may sweldo kaysa sa wala, 'di ba? So magandang mindset 'yon, kasi it keeps you positive. But then again, kailangan nyo lang sigurong balansehin, at saka wag nyo nang dalhin sa bahay yung stress nyo, no? Kasi yung iba, yung stress sa trabaho nila sobrang heightened, na dala-dala pa nila yung reklamo nila hanggang sa makauwi sila ng bahay, ganyan, kinukwento pa nila sa mga
um, kasama nila sa bahay. So, wag yun ang haluan ng trabaho yung inyong personal na buhay, mga kapiksi. Pag trabaho lang, iwanan nyo na sa office. Okay? So, look for some things na magpapasaya sa'yo. Kumbaga, enjoy nyo lang din, mga kapiksi. Sabayan nyo ng pag-enjoy hanggang kaya. Balansihin, no? Meron tayong earth sign, energy, Capricorn, Taurus, Virgo. Yeah, and makaka-recover din kayo. Kumbaga, parang you will find your way to the top, mga kapiksi. Yung mga kapiksi na, yung mga tao na matsyatsaga sa buhay, grateful instead of complaining, yan yung mga tao na malayo yung nararating sa buhay. So, in your case, mas nagfo-focus ka dun sa financial goals mo kaysa dun sa stress mo, no? So, although may stress dahil meron kang financial goals or career goals, mas matimbang sa'yo yung mga goals mo kasi dun sa mga stress mo. And yun yung reason kung bakit nakasurvive ka pa, no? Kasi parang you're trying to eliminate, no? Ini-eliminate mo talaga as much as you can yung mga stress, although pagod ka, pero sinasabayan mo siya ng motivation. So, ituloy-tuloy mo lang yan, mga kapiksi. Always find the good things, no, in every situation. Tapos, dun ka mag-focus para may divert yung attention mo sa positive imbes na sa negative, mga kapiksi. And you will find your way to the top, no? Yun nga, sabi ko, mahanap mo rin yung tamang daan para maging successful ka, maging matayog, no? Maging matayog yung iyong kalagayang financial. So, konting tiis lang, konting tiyaga lang, aangat din yung iyong pamumuhay, Libra. Alright? Okay, so yan ang iyong, at saka maglibang, no? Sabayan mo ng paglilibang, kapiksi, wag masyadong seryoso. Baka magka-wrinkles tayo. Alright? So, tingnan natin, Libra, no? Comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin itong mga money manifesting techniques para sa inyo. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman? Kapiksi, kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no, meron tayong ongoing sale, guys, until October 31 sa lahat na mag-avail ng course. Magbibigay ako ng 10% discount, mga kapiksi, so mag-avail na kayo, guys. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. Alright, so ito yung money manifesting technique para sa inyo, mga kapiksi. We have money. Okay, so imay nyo na to, money, guys. Alright, leave a banknote, either a real one or a photocopied one, in front of a mirror so you can see its reflection. More money will begin to flow toward you as a consequence. So ito, guys, napakagandang money manifesting technique nito. Sobrang simple lang. Yung mga pera nyo, preferably yung mga paper bills, mga kapiksi, yung mga papel, no? Either totoong pera or fake money or play money, it doesn't matter. Di ba may mga salamin kayo sa bahay, either sa sala nyo, sa kwarto nyo, or kahit saan, ganyan, magdikit kayo ng pera dun sa salamin, okay? Scotch tape nyo para hindi siya natatanggal. Kahit magkano,
20 pesos, 50, 100. Kung gusto niyo mas malaki, 500, 1,000, pwede rin. Idikit nyo. Basta sabihin nyo lang sa mga anak nyo, wag kukunin yung pera. Okay? Ang reason behind this is because yung salamin kasi reflective surface siya, diba? Reflective. Pag sinabing reflective, nagre-reflect, dumodoble. Okay? And as a consequence, mga kapiksi, kapag ginawa nyo to, more money will flow toward you. Okay? So, itry nyo lang guys, wala namang mawawala kung ayaw nyo ng totoong pera. Play money will do just fine. What makes this work is yung belief mo na kapag ka ginawa mo yon, more money will come to you, mga kapiksi. Alright? So, itry nyo guys, there's nothing wrong with this. Meron akong nabasa na sa comment natin one time na ginagawa niya to. So, nagdidikit siya ng pera sa kanyang mga salamin. So, itry nyo din guys, walang mawawala. Okay? Alright, and tell me how it goes for you. Alright? So, yeah. Yan ang ating money reading para sa inyo, Libra, para sa episode na to. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2024 money kapalaran. Kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.